transparency. Makita namin kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Malaman namin kung yung investigasyon nila, lokohan lang. Mula sa Barangay Bulusan, tinungo din namin ang kalapit na lugar, ang Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ang aming pag-asa, hindi katulad ng sa Bulusan, tuyong lupa sana ang aming makita. Pero bigo kami. Ang aming inabutan, isa na namang barangay na lubog sa baha. Hindi na po kami natutuyuan ng tubig po dito. Bunga nga nung sinasabi nila na ang magiging solusyon dito sa amin ay yung paglalagay ng flood control, malaking bagay po sana kung iyon po ay naisaayos mabuti. Dito po kasi kapag nag-high tide dati, nung araw, nasa gilid lang po ng kalsada. Ngayon po kapag nag-high tide po siya, papasok po yung tubig, ang paglabas ay hindi na po siya ganun kabilis. Ang tinutukoy ni Warlito Tolentino, ang 77.1 million pesos flood control project sa kanilang barangay na noon pang July 2023 iniulat ng DPWH na natapos. Kasi meron po mga porsyon ng flood control dito na hindi naman po sarado, bukas. Kaya po yung tubig papasok, yung paglabas po ng tubig hindi na po siya ganun kabilis. Hindi po kagaya dati ng walang flood control. Pag nag-high tide, after 1 hour, tuyo na po ang kalsada. Parang nagbisto lang malaking pispan na po itong Barangay Frances. Sa aminin po natin sa hindi, talagang malaking pispan na. Ang isa pa sa alalahanin ng mga residente tulad ni Jeffrey Bernardo ay ang pag-aaral at kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang number 1 po kasi naging concern namin ito yung mga bata nag-aaral. Why? Kasi unang-una, hindi po ligid sa kalaman yung sakit ng leptospirosis para sa mga bata. Pansinin niyo yung hinalakar ng mga bata na inihahatid ng mga magulang mula doon hanggang dyan, na araw-araw pong kalbaryo. Si Honey Grace de la Cruz, inabutan naming abala sa pag-aasikaso sa kanilang tahanang lubog sa baha. Paano gagawin mo? Ayun po, maghapon po ako naka-jumper boots. Kasi dito po ang ano ko. Para makapagtrabaho ka sa mismong bahay mo, kailangan mo naka-jumper Opo, suit ka kasi maaano po yung paa ko, magkakaroon ng maalipong Itong bahay ninyo, hindi na humuhupa yung baha? Hindi po. Ito, hindi. Paano yung mga bata? Halimbawa, may papasok sa eskwela, maglalaro, nakapaglaro pa sa labas? Ngayon po, hindi po. Kaya lagi siyang dito sa taas namin naglalaro. Tapos pag pumapasok po, pinapasan ko. Diyan lang naman po yung school. Kailangan mong pasanin Opo, kailangan mong pasanin. Hindi parang everyday struggle talaga? Opo. Parang sanayan na lang din po. Pagka ganun. Wala naman kami magagawa. Ang kanyang anak na si Koy, sa kanyang musmus na pag-iisip, hiling ding mawala na sana ang baha. Bakit gusto mong mawala yung baha? Para makalaro na ako sa labas. Pero ang isa pa sa mga nahihirapan sa sitwasyong ito ay ang mga matatanda na may sakit pa, tulad ni Tatay Eddie at Nanay Tessie de la Cruz na parehong stroke patient. Yung mama, doon na kami sa taas. Ang lalo pang nagpahirap sa kanilang kalagayan, ang kanilang bukid na sa matagal na panahon, hindi na nila pinakinabangan. Sa tagal po ng lubog ng aming bukid, hindi na po kami nakikinabang sa bukid, sa ani. Dahil ganun nga po ang nangyari na kinurakot na lahat yung puro tubig na lang. Tubig na lang ngayon. Ang pakiramdam ng mga residente, galit at pagkadismaya. Ang mabigat po sa government natin kasi parang, okay, pinag-uusapang may problema na gaganap. Pero ang tanong, nakukuha ba ng tao yung satisfaction na may tinuturo pero ano nangyari? Hanggang doon lang. Hanggang sa ma-cover up lang yung issue tapos matatabo na ibang issue, mawawala na yung issue flood control. Hindi lang sinasa publiko Pilit nilang ikino-cover up lahat na wag malaman ng tao yung nangyayari. Tama. Pagpalagay natin, nandiyan na, may ebidensya na, may mga taong tinuturo na, may mga suspected person na. Pero ang tanong, until now ba, meron pa bang tao na paparusahan para sa mga tao nagdurusa? Mahiya naman po kayo. Ano po? Dahil unang-una, kami po bilang mamamayan ng Barangay Frances, nagbabayad po kami ng buwis namin para po sa ikauunlad po sana ng aming barangay para hindi po kami lubugin. Pero nung in-implement po yung
tinatawag nilang flood control, bunga nga ng malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa bansa natin, ayan po ang nangyari. Sa halip na po flood control, ang nangyari po ay puro flood, na wala na po yung control. Na-control na po nila lahat. Kaya ang Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo ipinagpapasalamat ng mga taga-Barangay Frances upang maiparating ang kanilang mga hinaing na hindi binibigyang pansin. Unang-una po, nagpapasalamat kami sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sapagkat nakikita nila yung matinding problema ng bansa. Kami sir, sinusuporta namin, bay. Alam natin yung unity ng INC. Alam natin ang panawagan ng INC. At alam natin kung gaano magkaisa ang INC. At yun ang nabibilib ako sa kanila. Panawagan ko lang sa inyo, kung nakakatulog pa ba kayo ng maayos samantalang kami dito, ganito, laging nangangamba, lalo na pagka yung sobrang taas ng tubig. Yung taong mga nagnakaw na ituturo ngayon, protektado pa ng mga pulis. Yung mga security pa, why? Para hindi masaktan. Di ba parang unfair? Kailangan po nilang panagutan itong nangyayari. Dahil unang-una, wala silang awa sa kapwa nila Pilipino. Puro sariling kapakanan lang nila ang kanilang inatupag. Gusto ko maparusahan na mga kurako eh. Transparency at accountability. Ito rin ang panawagan ng mga residente dito sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan na nagdurusa dahil namamalagi ang baha na dapat sana ay napigilan ng flood control projects na ginawa sa lugar. Sa halip na bumuti ang kanilang kalagayan, lalong nalubog sa baha ang ating mga kababayan. Nais nilang mapanagot ang mga dapat managot, lalo pang at apektado ang kanilang kabuhayan, maging ang pag-aaral ng mga kabataan. Mula po rito sa Kalumpit, Bulacan, ako si Mar Oriondo para sa Iglesia ni Cristo News Network.